Alam nyo, sa gitna ng isang tahimik na sagingan, lalo na kapag bilog na bilog ang buwan, may isang alamat na bumubulong tungkol sa isang pambihirang kapangyarihan. Ito ang kwento ng mutya ng saging. Tara, alamin natin kung ano ba talaga ang hiwaga sa likod ng agimat na to. Pero heto agad ang tanong. Ano nga ba ang handa mong isakripisyo para sa pambihirang kapangyarihan? Dahil sa alamat na to, hindi sapat na gusto mo lang. Kailangan mong harapin ang isang napakatinding pagsubok. Sige, simulan natin sa pinakasentro ng kwento, ang mutya ng saging. Ito ay isang, napakamakapangyarihang agimat na sinasabing nagbibigay ng mga kakayahang higit pa sa ordinaryong tao. Okay, linawin lang natin ha, hindi ito yung prutas na kinakain natin. Iba to. Ang mutya ay isang agimat, parang isang hiyas na nanggagaling mismo sa puso yung bulaklak ng saging. At dyan mismo nagmumula ang kakaibang kapangyarihan nito. Ngayon, dito na nagiging mas exciting ang lahat. Ang pagkuha sa mutya ay hindi pala basta-basta. Merong mga sobrang tiyak at mahiwagang kondisyon na kailangang matupad para lang ito magpakita. Grabe, napaka-espesipiko, di ba? Unang-una, kailangan daw galing sa isang saging na ligaw o saging na matanda. Hindi pwede kahit saan lang. Pangalawa, dapat eksakto, as in hating gabi talaga. At pangatlo, kailangang full moon o Biyernes Santo. So, gets nyo? Hindi ito aksidente. Isa itong ritual. At dito mo talaga makikita kung gaano ito ka supernatural. Isipin mo to. Yung puso ng saging na normal na nakabidin pababa, bigla na lang daw tuturo pa itaas. Tapos, mula roon may papatak na isang makinang na hiyas, parang liquid na kristal. Ito na yun, ang mutya, nahuhulog papunta sa lupa. Sobrang weird, di ba? Alam mong hindi ito ordinaryo. O sige, dito na tayo sa climax ng kwento. Kasi akala mo okay na? Hindi pa. Hindi sapat na hintayin mo lang yung mutya na mahulog. Meron pang isang nakakatakot na pagsubok na kailangan mong harapin. At ito yung unang hamon. Kailangan mong saluhin ang mutya gamit mismo ang bibig mo. Parang isang simbolikong pagtanggap. Hindi lang sa kapangyarihan, kundi pati na rin sa panganib na kaakibat nito. Dito na yon nakasalalay ang lahat. Hawak mo na sana ang mutya sa bibig mo pero may biglang susulpot. Yung tanod, yung spiritual guardian nito. So mamimili ka. Ang gantimpala ay pambihirang lakas pero ang kapalit ay isang laban na pwede mong ikamatay. Worth it ba? Alam nyo, ang pinaka nakakakilabot na parte rito ay yung pagsubok sa tapang mo. Hindi ka lang basta lalaban sa isang higante o sa kung anong di mo nakikita. Ang pinakamatinding kalaban mo, yung sarili mong takot. Kasi sa sandaling mag-alinlangan ka o matakot, biglang mawawala ang lahat. Sayang lang. Pero kung sakaling malagpasan mo ang lahat ng yon, kung mananalo ka sa laban, may nag-aabang sa'yo na isang pambihirang gantimpala. Una sa lahat, kibal. Isipin mo magkakaroon ka ng balat na parang bakal. Hindi ka tatabla ng kahit anong patalim. Yan ang ultimate defense. Pangalawa, bilis. Bilis na parang hangin, yung tipong halos hindi ka na makikita sa sobrang liksi mo. At panghuli, syempre, ang lakas. Isang puwersa na kayang magpatumba ng isang buong puno sa isang tulak lang. Ito yung lakas na talagang superhuman. Alam nyo, itong alamat na to may koneksyon din sa kasaysayan. Sinasabi na yung mga sinaunang mandirigma natin, pati mga gerilya, may ilang daw sa kanila na nagtataglay ng ganitong agimat. Kaya pala parang, tila may hiwaga sila sa pakikipaglaban. So, okay, tapos na tayo sa mahika at sa labanan. Pero ano ba talaga ang mas malalim na kahulugan ng alamat na to? Ano yung totoong power ng kwento? At para sa akin, ito ang pinaka-importanting punto, yung pakikipagbuno sa tanod. Yan ay sumisimbolo sa mga sarili nating laban sa buhay. Yung pagharap natin sa takot at sa mga balakid para lang maabot yung mga pangarap natin. Ito na siguro ang pinakamahalagang aral ng alamat, 'di ba? Na hindi sapat na maghintay ka lang ng biyaya. Ang tunay na tagumpay, kailangan mo yung paglaban, gamit ang buong tapang at determinasyon. At ngayon, ibabalik ko sa inyo ang tanong.
Sa mga lugar ninyo, sa mga probinsya nyo, buhay pa ba ang kwentong ito? May mga lolo't lola ba kayong nagkukwento pa rin ng mga ganitong alamat? I-share nyo naman sa amin. Dahil sa bawat kwento ninyo, nananatiling buhay ang ating kultura. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.